Magandang gabi bayan. Kami ang mga patrol ng Pilipino, nagpapalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kandidaturang 16 na kandidato sa pagkasenador at 20 naman para sa party list. Si dating Senador Panfilo Lacson ang unang naghain ng kandidatura para sa mga tatakbong senador sa halalan 2016. Nagpapatrol si Archie Cruz. Pagbukas ng COMELEC, pinakauna naghain ng kandidatura sa mga kakandidatong senador si dating Senador Panfilo Lacson. Naghain si Lacson bilang independent. Tanggap niya na mas kinakagat siya ng mga tao bilang senador kaysa Pangulo. Dati nang napaulat na isa sa mga posibleng magpresidente si Lacson. Pero aminado siyang kinakausap siya ng mga kampo ni Rojas, Poe at Binay para ampunin sa kanilang mga slate. Dating miyembro ng gabinete si Lacson. Ngayon kasi wala namang official or formal declaration na adopted ako nila. But merong pag-uusap na nangyari at dalawa yung kumausap. Bali tatlo na pati si Vice President Binay. So let's leave it at that. Agaw eksena naman si Bayan Muna Representative Nery Colmenares na sinamahan ng tiyahin niya na si Angel Locsin. Pinsan ni Angel ang tatay ni Colmenares. Inaasahang kasama si Colmenares sa senatorial ticket ni Poe. Very big help si Jel because she has been a very credible artist. Hindi lang siya artista but she has her own opinions. Kasama naman sa mga naghain ng kandidatura para sa party list ang grupo ng mga may cancer at iba pang malubhang sakit. Isa sa mga nominee nila, si Elmer Rojas na may butas sa lalamunan. Sa pagkakalam ko, wala pa nagre-represent sa mga patients. Karamihan naman sa mga naghain ng kandidatura sa party list ay mga dati na ring pangalan, gaya ng Butil, Coop Natco at Anak Pawis. RG Cruz, ABS-CBN News. Sasapahan ng kaso ng Office of the Ombudsman sina Vice President Jejomar Binay, Junjun Binay at 22 iba pa na kaugnay sa umano'y manawalyang Makati Car Park Building Project. Pero makakasuhan lang si VP Binay kapag wala na siya sa pwesto. Nagpapatrol Carolyn Bonkin. Patong-patong na kaso ang haharapin ni Vice President Jejomar Binay sakaling hindi manalo sa 2016 presidential elections. Ito ay matapos makakita ng sapat na dahilan ng ombudsman para kasuhan siya ng graft, malversation of public funds at falsification of public documents kaugnay sa umano'y maanumalyang bidding at pagpapatayo ng 2.28 billion peso Makati City Parking Building. I ordered the dismissal. Noong Biyernes, nauna ng sinibak ng ombudsman ang anak ni VP Binay na si Jejomar Junjun Binay Jr. at 19 na empleyado na sangkot umano sa pagmanipula para mapunta sa Mana Architecture and Interior Design Company at Hillmarks Construction Company ang proyekto. Pag-approve niya ng mga processes katulad ng disbursements and releases of funds, no, despite the anomalies when he was a city mayor. Hindi pwedeng kasuhan ng Vice Presidente, kaya kailangan munang hintayin matapos ang kanyang termino. Pero hindi raw siya lusot sa investigasyon ng ombudsman. Maliwanag po sa ating konstitusyon na ang opisina ng ombudsman ay mayroong kapangyarihan na siya ay investigahan. Kung sakali naman po na mananalo si VP Binay sa coming elections, ganun din, maghihintay lang tayo ng another 6 years. Mauunang sampahan ng kaso si Mayor Junjun, 20 empleyado ng City Hall at 2 contractor mula Hillmarks at Mana. Ayon sa kampo ni VP Binay, pagmamalabis ang ginawa ng ombudsman. The decision of the Office of the Ombudsman is highly partisan and it is politically motivated. Bagay na sinalungat ng ombudsman. Hindi po ito minadali, medyo matagal na nga po yon.
No, nagkataon lang lumabas siya ngayon because this is a matter of national concern that people have to be aware of. Pinag-aaralan na ng mga abogado ni VP Binay ang sunod na gagawin. May 5 araw ang Vice Presidente at iba pang respondent para magpasa ng motion for reconsideration sa Ombudsman. Caroline Bonkin, ABS-CBN News. Nang dahil sa away sa aso, isang lolo ang kumatos matapos bukbukin at paluin pa ng sili ng kanyang mga kapitbahay sa Pasay City. Nakunan pa ng CCTV ang pangyayari. Nagpapatrol, Jerome Lantin. Biyernes ng umaga, nakuna ng CCTV sa MA Felix Street sa Pasay ang pagtatalo ng 73 taong gulang na si Rodolfo Felix at ng kapitbahay na si Julius Camasis. Bigla na lang sumulpot si Ken Camasis, pamangkin ni Julius. Pinalo niya ng silya sa mukha ang matanda. Nakabagsak na ang biktima pero tinadyakan pa siya sa ulo ni Ken. Lumabas naman ang pamangkin ni Lolo Rodolfo na si Wilfredo Ceballos na may dalang patalim para sana rumesbak. Pero nakapitan agad siya ni Julius at saka pinagtulungan na magtiyuhin na kunin ang patalim. Sa anggulo namang ito, kita na may ilang beses pang binato ng bote ng kapatid ni Julius na si Joan ang bahay ng matanda. Sugatan si Wilfredo dahil sa pakikipagbuno. Kwento niya, natakot siya para sa kanyang tiyuhin nang makita niyang may hawak ring mga patalim sina Julius at Ken. Bolo na putol yung dulo. Tapos yung pamangkin, parang lanseta ba yun? Ano ko, kung ano nahablot ko rito, lumapit ako ganon. Ayon sa barangay, nagsimula ang lahat nang sitahin ni Lolo Rodolfo ang araw-araw na pagpapadumi ng mga kamasi sa kanilang aso sa tapat ng kanyang bahay. Ngayon, ganun pa man, alam ko naman na wala namang kakwenta-kwenta yon. Inayos ko. Verbal na usapan. Pimya, nabalita ako. Kagulo na rap. Comatose ngayon sa ospital ang biktima nang dahil sa matinding pinsala sa ulo. Tumanggi namang magbigay ng panayam ang mga kamasis. Pinaghahanap na rin ng pulisya si Ken. Sana, kunting bagay, magkakapit bahay. Sana naayos na noon pa, kaya lang yung kabilang parte medyo hindi nagpapaayos. Mainit ang mga, ngayon, mga nagtatago na. Nananawagan ngayon ang pamilya ng biktima na ipaalam sa pulis kung may impormasyon sa kinaroroonan ng sospek. Jerome Lantin, ABS-CBN News. At yan ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Sa ating malasakit sa isa't isa, maihatid pa natin ang pag-asa. Maraming salamat at magandang gabi, bayan.